Buenas dias. Ito pala yung dinuguan niluto natin. Pakita lang ako sa inyo kung paano ako na niluto ng super yummy na dinuguan. Actually, yung mga taga Sambuanga, masarap talaga magluto sila ng mga ng dinuguan. So una ito, nilaga muna natin yung mga laman loob. Kung anong gusto natin yung mga laman gamitin para sa dinuguan, hiniwa-hiwa lang natin to. Tas after yung hiwain natin na maliliit, tinusta muna natin. So tinusta natin na hindi yon sobrang tusta talaga, parang lang talaga siya. Parang 80% na tostado siya. So kung makita nyo, ganyan, lahat natin yung mga laman loob, yung mga belly, nilagay natin. So tinustusta po namin yan. Pag yung mga taga Sambuanga. So kaya masarap po yung dinuguan taga Sambuanga. So yun, after to, tinutusta-tusta lang natin yan lahat. Ng mga tenga, basta lahat ng laman na to, ilagay natin sa dinuguan. Tinutusta talaga yan muna. So, yan. Tinutusta-tusta lang natin muna. Yan, ibabaliktad-baliktad lang yan sa apoy. Actually, may konting trabaho siya dahil ito, kasi ito tusta-tusta natin, tapos set aside natin. Yun. Tapos, actually ito halo-halo na eh. Yung may tenga, bituka, liver. So, tas yung dugo naman, so may oregano tayo dyan. Ito fresh oregano kasi may halaman nakita ko oregano na mash ko lang yun. Kung wala naman oregano, kahit bawang pwede na. Tapos ibabat natin yung dugo dyan para yun yung parang yung may lansa siya na matanggal rin. Tapos nilagay ako pala dyan ng suka na. Kung bakit ako nilagay ng suka dyan, para hindi na siya bubuo. Kaya nakikreamy yung gravy niya pagkadinuguan. Tapos ito lang po, bawang, sibuyas, bay leaves, at saka nagamit natin ng red capsicum dyan. Na yung bell pepper. So yan lang po. Tapos gisa na natin. Ako kasi, pag ako magigisa, inuuna ko lagi yon bawang. Kasi kung bakit, masarap kasi yung aroma ng bawang kaysa yung aroma ng onion. Kaya inuuna ko talaga lagi yung bawang. Bantayin lang para hindi masunog. Kasi sabi nila, pag masunog yung bawang mapait, bakit naman natin susunugan, di ba? Tapos yun, hintay din natin ng yun, na golden brown na rin yung onion. Tsaka natin bubuhos yun, isasala na natin yun, yung dugo. Para yung mga buo-buo ng dugo, dapat talaga isasala natin para wala siyang buo-buo. Tapos dito, slow fire lang po siya. Tapos continue lang po yon paghalo siya para hindi siya mabubuo-buo yung dugo kasi. So yung laman po na luto naman, kailangan lang natin lutuan itong gravy niya. So ito, ganito, makikita natin na luluto na siya, gravy na lumalapot na siya, na kumukulo. So makikita natin, tingnan nyo na hindi siya namubuo. So creamy talaga siya. Kaya yun ang isa sa mga masarap sa dinuguan. Tas nilagay na rin natin yon mga laman. Yung tinusta natin kanina, lahat ng laman, binuhos na natin dyan. Tapos, hinalo natin, tinimpla natin na. So, kung gusto nyo na medyo maasim, pwede nyo idagdag ng suka. Tapos, nilagay ko na rin pala yun, yung bell pepper dyan. Bago ko takpan siya. Para maluto na rin yung bell pepper. Actually, yun, luto na to eh. So, kailangan lang natin ipakulo siya pa para mas makonsentrate yung gravy sa laman na. So, yan, makikita natin nung takpan. Tapos, after mga 5 minutes to... Patay din naman tagal to. Luto na to. Actually, ito, luto na to eh.
So dito, luto na po siya. Tinikman lang natin yung lasa. Okay na talaga yung lasa. Siyempre, hindi pwede pag mainit, dapat may bahaw na kanin. Kaya, inanda na natin yung bahaw na kanin para i-testing na natin. So yan, nilagay na natin, may bahaw na kanin, tinesting natin muna. Yan, thank you sa watching po. Please share lang po yung video natin para marami makita. Salamat!